araw na po. Excited tayo para bukas, diyan po sa magaganap sa Luneta, 'no? Ah, pero bago 'yan, pag-uusapan muna natin, isa pang good news bukod po sa bukas makakalabas na naman tayo para sa isang rally, 'no? Good news po muna, si VP Sara po nagpahayag. Tinanong po siya ng isang kababayan natin sa Japan. Kayo po ba ay tatakbo sa 2028? Ito po ang pinakamalinaw na sagot so far ni VP Sara. Usually, ang sinabi po ni VP Sara sa kapagtakbo, pag-usapan natin yan sa 2026, no? Pero this time, ito po ang good news para sa mga Duterte supporters. Nagpahayag po si VP Sara. Sabi ni VP Sara, we are seriously considering yung pagtakbo po sa 2028. Isa pa po sa pahayag ni VP Sara yung malaliman po o yung mas pinaliwanag niya po kung ano yung magiging papel ni Tatay Digong kung matutuloy po tong impeachment, at sa tingin ko po ay hindi po iniinda nitong mga congressman yung rally bukas. Mukhang itutuloy po nila. Kaya may plano na po si Tatay Digong tungkol sa kanyang pagiging abogado, 'no? Okay. Ah, Kumusta naman po yung mga congressman natin? Sila po ba ay pagbibigyan o makikinig kaya sila sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo bukas? Mukhang hindi po. Mukhang showdown po ang gusto ng mga 'to, 'no? Mas pinanghawakan nitong mga congressman eto pong survey na nagsasabi na wala pa sa kalahati ang gustong ma-impeach si VP Sara. Yun po yung pinanghahawakan nila, 'no? Eto po bukas makikita niyo po ang ayaw sa impeachment, milyong tao, warm bodies po ito, 'no? Warm bodies. Alam niyo, tigilan niyo na, 'no? Ako nakakapundi na po 'tong mga panlinlang nitong mga BBM supporters and vloggers. Magtapatan po tayo. Marami pong Iglesia ni Cristo ay supporter ni Pangulong Duterte. Kaya hindi niyo po malilinlang yang mga yan, 'no? Marami rin po sa Iglesia ni Cristo nabudol. O baka yung yung pahayag na 'to, 'di ba? Budol na tayo lahat. Mabuti nga merong organisasyong tulad ng Iglesia ni Cristo na nakakakita pa po ng tama na dapat gawin ng mga Pilipino. Imbis na ipolitikahin ninyo si VP Sara, unahin nyo yung lutasin yung problema ng ating bansa. Ayan po, iisa-isahin natin yan. Parang hulugan tong mga congressman eh. Ha? Araw, araw-araw may nagsasalita sa kanila. Siyempre, congressman, dilawan, at mga media po ang nagsasabi, no, na tuloy dahil po ang basbas nila yung sa survey. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Alam nyo po, tuwan-tuwa po ako. Sa napakatagal na panahon para panay bad news po. Ngayon po, iba naman po, good news na good news. Bumulaga po sa akin. Sabi ko, maaga ako matutulog para maaga akong gumising. Pagbukas ko po nito ng ating computer, no? Eto po bumulaga sa akin, yung sinasabi po ni VP Sara. Tinanong po siya
ng isang kababayan natin na naroon po kasi siya sa Japan ngayon, 'no? Swerte naman itong mga taga-Japan. Nariyan po si VP Sara. Bago natin talakayin 'yan 'no, natutuwa po ako sa mga OFW. May tsorya ako diyan, eh. Bakit po ang mga OFW karamihan galit na po sa kasalukuyang pamahalaan at tuloy-tuloy po yung suporta nila. Hindi ko po sinabing lahat, meron diyan pailan-ilan na supporter pa rin ng BBM. Pero bakit po mas maraming OFW yung nakikita yung, ginagawa ng pamahalaan 'to, yung kawalan ng aksyon 'no, ng pamahalaan. Alam niyo kung bakit? Kasi itong mga kababayan nating OFW, kaya po nag-OFW 'yan, eh. Ayaw po nila na umaasa sa hingi. Ayaw po nila na umaasa. Gusto nilang magbanat ng buto. Gusto nilang umunlad yung kanilang pamilya, makapagpadala sa mga kapamilya nila, hindi galing sa kung kanino manghingi. Kaya po karamihan po ng mga kababayan natin hindi po naimpluwensyahan na kababayan nating OFW. Mahirap pong impluwensyahan, 'no? Real talk po. Mahirap po 'yan masilaw sa mga ayuda, 'di ba? Kasi sino po yung silaw na silaw sa ayuda? Sino po yung mga kababayan natin na ipinagmamalaki rin na namimigay sila ng nabibigyan sila ng ayuda? Yun po, yung mga palaasa nga. Pero the mere fact na nag-OFW yung mga yan, the mere fact na umalis sila sa Pilipinas, iniwan ng pamilya para maghanap ng mas magandang buhay, ayun po yun. Hindi ayaw po nilang umasa sa iba. Kaya yung mga taong hindi umaasa sa iba, katulad ng mga OFW, karamihan yan. Ayaw ng ganitong sistemang pinatutupad sa atin ngayon. Di ba? Real talk po yan. Kaya po, wag na po kayong magtaka kung bakit mas maraming OFW ang supporter na ni Tatay Digong ng mga Duterte kaysa sa mga naiiwan dito. Kasi nadadaan nga sa ayuda, eh. Yung OFW hindi mo kayang daanin yan sa bigay ng ayuda. Sila pa ang magbibigay, no? Sila pa yung huhugot sa sarili nilang pera, makatulong lang sa paglaban dito sa mga magnanakaw sa gobyerno. Yan po yun. Sa totoo lang po. Okay. Punta na po tayo rito sa pahayag ni VP Sara. Ito po, sabi po ng isang nagtatanong na kababayan natin sa Japan, kayo po ba ay tatakbo sa 2028? Kasi sana naman po tumakbo, may mga ganun pa, no? May pakiusap pa. Alam niyo po, dati, ang laging sagot ni VP Sara dyan, tuwing tatanungin, ang sinasabi po ni VP Sara dyan, ay malalaman po natin yan, masyado pa pong maaga ngayon. Sa bago magkatapusan po ng 2026, dun ko po i-announce. Ngayon po, parang in-announce na po ni VP Sara. Kasi kinakailangan po magkaroon ng pag-asa ng mga Pilipino. Mawawalan po talaga ng pag-asa yung mga Pilipino pag sinabi niya hindi na siya tatakbo. Di po ba? Yung alam mo yung panay 777, panay benta dito, benta doon, panay ayuda, panay bilyon-bilyon nawawalang pera. Nakakarindi din po. Nakakarindi rin po yan sa ating mga Pilipino. Kaya ito po ay breath of fresh air. Ika nga. Maraming salamat muna kay Sorina Riyadh na nagbigay sa atin ng 10 Saudi Arabian Real. Correct, Sir Buds? 22 years OFW, 14 years in Riyadh. Nakakatuwa po yung sagot ni VP Sara. Sabi niya, yes ma'am, we are seriously considering. So more or less, sa binitawan na yan ni VP Sara, more or less,
tatakbo. Tatakbo na po siya sa 2028. Palakpakan naman tayo diyan. Nakakatuwa po. Matapos siyang hindi magpakita ng ilang araw, paglabas po ni VP Sara, fresh na fresh ang itsura. Mas fresh pa siya sa mga nagsasamba. Nabasa ko lang, no? Nabasa ko lang po dito rin sa mga posts. Sabi nila, mas fresh pa si VP Sara. Yung sinampahan ng 3 reklamo ng impeachment, yung inaaraw-araw na siraan ng mga mass media, yung inaaraw-araw na siraan ng mga BBM vloggers, yung inaaraw-araw siraan ng mga congressman, mas maganda pa po. Mas fresh pa po ang itsura kaysa sa mga nag-aakusa. Yung mga nag-aakusa po, tignan nyo, sila Franz Castro, yung mga congressman, hindi na po maitsurahan. No? Tayang-taya na po sila. Wala na pong atrasan. Alam po nila, sa back po ng kanilang mga utak, back of their mind, iniisip nila saan sila tatakas. Kung sakasakali. Okay. Patuloy po ang linlangan, no? Lalo na po dito. Kanina po nakita ko na yung mga vlogger. Nariyan na po yung mga vlogger. May mga mag-overnight pa. No? Inaaya nga ako. Sabi ko, hindi tayo pwede. Hindi na natin kayang mahamugan. Tignan nyo po. Yung itsura po ni VP Sara. Bago yan, baka gusto pa natin sundan ng good news, no? Kinuwento din po ni VP Sara, yun, actually nakwento niya na to, pero mas detalyado at mas nakakatawa. Opo, hindi po nakakatawa itong si Tatay Digong. Ang sabi po ni VP Sara, yun na nga, no? Sinabi niya kay Tatay Digong, tinanggihan niya na wag ka na, kasi gusto mag-contribute ni Tatay Digong ng salapi para sa pang-abogado ni VP Sara. Sabi ni VP Sara sa kanya, mas detalyado po to at mas nakakatawa o nakakatawa po si Tatay Digong dito. Wag ka na. Sabi VP Sara, gamitin mo na lang yung pera mo sa retirement. Wag na kasi nakapaghanda naman kami. Buwat daw nung sinabi ni Franz Castro na papa-impeach siya, naghanda na yung pamilya ni VP Sara. O di kung ayaw mo, sabi niya, mag-aabogado na lang ako. Alam nyo, kaya po pala napapayag si VP Sara dahil sabi ni VP Sara, kaya naman ako pumayag na mag-abogado na lang daw siya. Kasi nga, umuo na lang ako kasi mahirap yung magagalitin na yung matatanda pagka kinontra mo. Diba? Marunong talaga eh. No? Okay. Baka kumontra eh. Baka kumontra mahirap kontrahin pag matatanda, matampuhin, sabi ni VP Sara. Sinabi ni VP Sara, sige na nga, umuo siya. Pero, di ba pipirma ka lang naman? Sabi ni VP Sara, parang formalidad lang. Pinagbigyan niya lang yung matanda. Hindi. Sabi ni Tatay Digong, hindi. Pag ako abogado mo na, ipapatawag ko si Castro, ipapatawag ko si ano. Tawa ng tawa yung mga Pilipino, tuwan-tuwa. No? Nakakatuwa po. Hindi po siya yung abogado na pirma lang. Siya po ay mag-aabogado at ipapatawag niya si Castro bilang testigo. Ididiin niya. Yan po masarap, no? Ito na po pagkakataon nito ni Tatay Digong at ng mga Team Duterte para bawian, no? Sila naman ngayon. Sila na ngayon yung magsasabi na yes or no lang. Korte na yan eh. Hindi po pwedeng sila po ang magtatanong kay Castro, sila po magsabi ngayon na yes or no. Alam ko na,
Parang nakinikinita ko na, eh. Na anong mga tatanong ni Tatay Digong. Totoo ba na tinawag mong pusit si Vice President Sara Duterte? Yes or no lang. Ang sarap siguro bawian, no? Yes or no lang. May ebidensya ka ba na nagnakaw si Vice President Sara Duterte? Ayon po siya. Yes or no lang. Hindi naman po kinumpirma. Parang seriously considering. Pero alam niyo yun, yung seriously considering niya, nag-yes ma'am muna. Yes ma'am, we are seriously considering at pinaliwanag niya kasi mahirap po eh. Parang nahirapan na si BP Sara na hindi talaga siya tumakbo dahil walang katapusan eh. Walang katapusan yung ambisyon ni Martin, wala ring katapusan, hindi sila patatahimikin ng mga to. Kasi hodang tumakbo lang siya ng mayor, hindi pa rin po sila titigilan. Nakita niyo po yung ginagawa? Talagang hanggat nakakatayo pa yung Duterte, talagang pipilayan eh. Okay. Ngayon, kumusta naman po yung mga congressman? Alam nyo, okay lang po yun na itong pinagluloko kayo, no? Una, katulad na sinabi ko kanina, malinaw po yung pahayag ng Iglesia ni Cristo. Kahit po, ang dami na pong yung, ngayon, iba na yung tono eh. Iba na yung tono nitong mga naninira lang. Sinisiraan lang po, no? Iba na po yung tono ng naninira lang. Ang sinasabi nila ngayon, ini-stress nila na yung Iglesia ni Cristo ay suporta kay Marcos. Kung yan pong rally na yan ay suporta kay Marcos, hindi po kami atin. Ang linaw po ng pagkakabanggit eh. Ito po ay sinusuportahan yung sinabi ni Pangulong Marcos na wag nating i-impeach si BP Sara dahil gusto natin ng kapayapaan. Magulo lang yan eh. Wala namang mahihita dyan. Gulo lang. No? Ang sinasabi ni Marcos na susuportahan ng INC, hindi po yung magpapakita sila ng suporta kay Pangulong Marcos sa lahat ng yung sinabi ni Pangulong Marcos na ayaw niya na impeachment at saka unahing lutasin ng mga problema. Ang daming problema. Mag-focus kayo sa problema. Yan po ang napakalinaw. Kasi po kung ang sinabi, sasabihin ng iglesia ngayon, ay kaya kami narito para suportahan si Pangulong Marcos at para ma-impeach si BP Sara. Bakit kami sasama dyan? Hindi nyo ba napuna? Hindi sasama yung mga BBM vloggers, hindi sasama yung BBM supporters. Precisely, kasi nga, rally to para hindi matuloy ang impeachment. Okay. Buti pa si Franz Castro, alam eh. Kaya lang, binanatan niya Iglesia ni Cristo. Tignan nyo. Sabi ni Franz Castro, this rally is not about peace and unity. It's a calculated move to protect BP Sara Duterte from answering serious allegations about her misuse of confidential funds and her accountability for the deteriorating etc. etc. Para daw protektahan si BP Sara. Bakit? Nasa batas po ba na kayo pwede nyo sirain si BP Sara? Yung mga ibang grupo ayaw nyong magprotekta kay BP Sara? Hindi po ba napaka one-sided nyo naman? Ang gusto nyo sa Pilipinas, lahat lang ng mga umatake kay BP Sara. Showdown po bukas eh. Kasi hanggang ngayon, teka, papatayin ko lang ito niluluto ko. Medyo sinasabayan natin ang pagluluto. Tumunog na.
Okay. Ngayon baka yung ibang congressman, tumigil na po, baka ayaw na po nila impeach. Hindi po. Wala pong iglesia sa kanila. Wala po silang pakialam sa rally ng iglesia. Tuloy na tuloy. Sa mga utak ng congressman, tuloy po. Ito po ang sinabi ni Asidre. Bago po to, lahat po to ngayong araw Jude Asidre. Add to that the consistent drop in BP Duterte's trust ratings, and it's obvious that the people are fed up. They're tired of the same old Duterte-style politics, a culture of impunity, bullying tactics, etc. etc. Ito po ay nilabas ng, ni Jude Asidre, Tingog Party List. Either we stand by the wayside and allow this type of politics to continue, or we take a firm stand to hold the Duterte accountable. Kita nyo? Tuloy po sila. Wala pong iglesia sa Tingog Party List. Ang kinikilala lang nila si Martin Romualdez. Ito pa po ang ibang mga congressman, no? Sabi po ng iba pang congressman, unti-unti lang, hindi sila tumutodo Ito naman po ang sinabi ng nawala yung post ng ito. Naburahan pa ako. Mahirap talaga. Hay nako. Mahirap talaga yung hindi ko tinatandaan Nawala na naman. Nabura na naman ang aking tinantusan. Okay, tuloy pa rin po, no? Yung mga media natin, katulad po nito, 41% ng Pinoy suportadong impeach kay VP Sara Duterte. Yan, pinost na naman ng News 5. Ito naman po, 61% of Filipinos support Quadcom inquiry on EJ case. Sinasabay po nila no? Gusto po nila ipakita na dahil po yung putya, nawala yung post ng mga ungasis. Maganda yung post nung dalawang congressman Ang sarap banatan, bigla nawala Saan ba napupunta yung mga Okay, tuloy na tuloy po. Ayon po sa Secretary General ng Reginald Velasco ng House of Representatives, kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na tapos na ang pagberipika sa 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na naunang inihain noong Siyempre. Ayan. So ito naman po ang pahayag ni Barry Gutierrez, kasado na ang mga impeachment complaint, may suporta na ng karamihan, kikilos na ba ang Kongreso? Okay. Hindi ko maintindihan kung ano po yung tinutukoy yung may suporta na ng karamihan. Sino pong karamihan? No? Sino po ang karamihan na sumusuporta diyan sa party list? Sa party list sa impeachment. Samantalang ito po bukas magpapakita po yung iglesia, warm bodies po ito. Warm bodies po yung iglesia po ni Cristo, suportado ng DDS, KOJC at iba pang grupo, magpapakita po sila na against sila sa impeachment. Alam po ninyo, bakit ang binabanatan nitong mga BBM vloggers, alam po nila
na matindi po yung ano, kaya panlilinlang lang yung sinasabi nila. Hindi po totoo na itong ginagawa ng Iglesia ni Cristo ay suporta sa BBM government. Kasi po kung sasabihin lang nila na sinusuportahan namin ng BBM government, period, wala silang sinabi tungkol sa impeachment, hindi po kami sasama. Kaya po kami sasama dyan. Ang linaw po, lahat ng pahayag ng Iglesia ni Cristo, naniniwala sila sa sinabi ni ni President BBM, no? President BBM, na ayaw niyang ng impeachment. Gusto namin kapayapaan. O, meron pa nga nagre-request na sana magkabati na sila. Pero imposible na po yan. Matapos po lahat ng ginawa ninyo, imposible na po yung sana magkabati pa sila. Okay. Ngayon, lagi po nilang kinakatwiran tong, ulitin ko lang po yung pinahayag ko rito tungkol sa eto pa po, naging ano na nila to si Kuhul, si Manny Mugato. The Philippines under former President Rodrigo Duterte was the worst I've seen. In 3 to 6 years under Duterte, more than 30,000 people died. No, he didn't impose martial law but there was a de facto martial law. Okay. Pinalalabas po nila ngayon yung si Duterte po ay masamang tao. Wala pong kinalaman kay Sara Duterte yan, yung 30,000. Pero sinasabayan po nila ng counter propaganda itong gagawin ng Iglesia ni Cristo. Ang problema po sa inyong lahat na naninira po kay BP Sara at gusto ninyong matuloy yung impeachment labang kay BP Sara. Una, nakabase lahat ng mga argumento nyo sa panloloko sa tao. Wala nga kayo ma-cite kung magkano ninakaw ni BP Sara eh. Di ba? Wala po kayong sinabi na magkano binulsa niya. Lahat po. Kung pati sarili niyo pong akusasyon, hindi niyo po kayang pangatawanan. Hindi po yan sa tunay na korte po. Hindi po yan mag-stand. Ngayon, lahat po ng tao alam na ito ay anti-impeachment yung magaganap bukas. Hindi po pro-Duterte yan. Di ba? Pero marami po dyan, kahit mga Iglesia ni Cristo member, marami po dyan ay mga pro-Duterte. Hindi po natin, ano yan, walang pro-Duterte na Iglesia ni Cristo. Imposible. Di ba? Imposible po. Kaya kami, doon po kami sa mga Iglesia ni Cristo na pro-Duterte na nagtitiyak sa amin na ang pinaglalaban talaga rito, wala naman pong binago eh. At hindi po ako naniniwala na nagbago po yung iglesia. Tanungin ko po yung mga Iglesia ni Cristo rito. Binago ba ng iglesia yung statement nila? Hindi na ba laban yan hindi na po ba kayo lumalaban sa impeachment ni BP Sara? Tanong ko lang. Yan po bang rally na yan, hindi na po laban sa impeachment? Kung hindi po laban sa impeachment yan, bakit walang sasamang pro-BBM? Wala namang nabago eh. So ang nagbabago lang po ng statement, yung mga nanlilin lang sa inyo. Gustong-gusto ko talagang makita yung nawala mo. Nawala talaga eh. Nakakainis eh. Ito po, may problema po ngayon, no? Ito, nabasa ko lang kay Bisdak Pilipinas. Bisdak, nasan ka na? Ito, sinabi ni Bisdak, ha? Nene Bacale, rehistrado pala sa Tacloban, Leyte, na ayon sa COMELEC ay disqualified. Yari kayo ngayon. Di ko po alam kung ano po ang kwento dyan. Hanggang ngayon. Ito po ang pahayag
ng PDP Laban. Tungkol po bukas. Nagpahayag na po yung KOJC, no? Supportive po sila. Ito naman po ang PDP Laban. We echo the call of the INC and all peace-loving Filipinos for peace and unity and ask everyone to demonstrate their sense of patriotism amid these challenging times when dark forces are out to divide us to serve their selfish and political interests. We see the INC National Peace Rally as opportunity to remind the country's current leaders to prioritize the welfare and interests of the masses, shun partisan political interests, and to foster unity among all Filipinos regardless of religion, gender, age, or political beliefs. Okay. Yun po yung panawagan ng iglesia. Magkaisa tayo, tigilan yung politika, wag nang ituloy ang impeachment kay BP Sara. Unahin ninyo, kayong mga nasa posisyon, unahin ninyong lutasin. Hindi po yan po pwede na survey versus Iglesia ni Cristo. Survey versus yung dami ng Iglesia ni Cristo. Ilan po ba sinurvey ninyo na nagsabi na gusto nila ma-impeach si BP Sara? 1,000, 2,000? Ilan po atin bukas? Sa tingin nyo? Milyon. Tinatantya po, dyan sa Quirino Grandstand pa lang, milyon na. Quirino Grandstand pa lang yan, ha? Pwera pa po yung nasa Davao, pwera po yung nasa ibang lugar. Ngayon, ano po mangyayari pag hindi po nakinig tong mga to? Katulad po ngayon, may tatlong congressman na naman ngayon yung nagpipilit. Ayan po, sabi po ni Chairman George Garcia, hindi rehistradong botante yung kalaban ni Speaker Martin. Pero sabi po ngayon ni na Besdak Pilipinas, rehistrado. Kaya makikita po natin yan kung sino po ang nagsasabi ng katotohanan. Okay. Ano pa? Ito po, labanan po ngayon ng propaganda no? Ayan. Wala po kaming sinasabi na para kay BP Sara po yan. Hindi po. Ang sinasabi po namin, yan po ay ayaw nila ng impeachment. Okay, sa tanong po na kanina pa po may nagtatanong, atin daw po ba si BBM? Alam nyo, siguro naman may utak po si BBM. Hindi naman po siguro katulad ng mga followers niya na nanggagalit lang po yung mga yan. Nawala talaga yung aking nawala. Ito. So ito po mga young guns, mulat na ang tambayan, House Young Guns hail overwhelming public support for Quadcom probe. Yan. So kitang-kita po natin ngayon na sinasabayan po nila, ang lakas po kasi ng impact ng milyon na sasama dito sa Iglesia ni Cristo. Kaya akala ng mga congressman na to, kaya pa nilang i-counter, no? Yung mga panawagan. Kanina po, ngayon siguro marami nang nagpupunta riyan sa Luneta. Kanina po nakikita ko po. Tuwan-tuwa po yung mga dadalo, no? Ano man ang propaganda ninyo na gawin laban sa mga Duterte ngayon, marami po nag-iisip na. Nag-iisip na po kung sila po ba ay makikisama sa panawagan ng Iglesia ni Cristo na tigilan na yung panay politika, lutasin ninyo yung mga problema o susuportahan tong mga congressman na tuloy pa rin nila yung impeachment laban kay BP Sara. Napakalinaw po, no? Ito pong impeachment kay BP Sara, para lang po to sa ambisyon, no?
at yung iba pong congressman napasubo na. Kinakailangan mawala po sa landasin nila si VP Sara dahil wala po talaga, no? 'Pag hindi po nila na-impeach, kaya nga napansin niyo po ba? Usaping-usapin ngayon yung sinasabi nila na yung popularity daw ni VP Sara bumabagsak. Eh, yung popularity ni Marcos hindi ba bumabagsak? Yung popularity ba ni Martin mas mataas na siya kay VP Sara? Panay kasinungalingan yung panay kasinungalingan yung ano, yung gusto niyong iparating sa tao, eh. Lahat ng nasa gobyerno bumabagsak yung popularity. Alam niyo kung anong main reason niyan? Nabiyak na nga yung unit team, eh. Natural, yung dating Duterte na sumusuporta kay Marcos, nawala na yun. Kaya yung dati namang Marcos na sumusuporta kay Sara Duterte, nabawasan po. Yung hindi po kami nagsabi na 32 million pa rin ang sumusuporta kay VP Sara. Nabawasan na po yan. Ngayon po, ang sumusuporta kay VP Sara, 31 million na lang. Kasi yung 1 million ni Bongbong Marcos, hindi na sumusuporta. Opo. Isang